Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Sino po masaya sa gabi nito? Amen. Tayo po yung mawit na siglang awitin. God's an Army. God's an Army marching through the land. The different singers song beneath their hands. With everlasting joy and the secret heart. And every sorry now I got a bar. With the high praises of our God in our hearts. Sing that to it, sword in our hands. We will march right up to the victory's hand. Right into Canaan's land. Singing, let me your breath go free. Let me your breath go free. There's still a breath and power for you and me. Let me your breath go free. God's an army. God's an army marching through the land. The rivers and their song giving their hands. With everlasting joy and others in their hearts. And in this army now I got a part. With the high praises of our God in our hearts. And in that two-edged sword in our hands. We will march right up to the victory's hand. Right into Canaan's land. Singing, let me your praise go free. Let me your praise go free. There's the reverence and power for you and me. Let me your happy world, Jesus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He saw me and he called me. He lives within God. He loved me and I knew him. And all of his beauty. He crushed me to victory. Beneath that cleansing God. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and he called me. He lives within God. He loved me and I knew him. And all of his beauty. He crushed me to victory. Beneath that cleansing blood. Give me oil in my lamp, give me rain. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me rain. Give me grace in the break of day. Come on and sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Give me peace in my heart, make me humble. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, make me humble. Make me humble to the break of day. Come on and sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Amen. Praise God, hallelujah. Sa mga oras na ito, kahit tutuloy lahat, pagpapatuloy ng ating awitin, taas natin ating mga kamay sa bulan ng pagtanggap sa kanyang presensya. Habang inaawit po natin ang awitin na ito. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. And I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus.
every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every fear and anxiety. To every soul that captive by depression, I speak Jesus. Every stronghold, shine through the shadow. Your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus to the mountain. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Shout Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power for the last time. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Purihin natin ang pangalan sa gabi nito. Hallelujah. Oh, we worship you, worship you, worship you, Lord. Praise God. Amen. Hallelujah. At ito yung ating pong pagkakataon, mga kapatid, na maunawaan natin ang plano at kalooban ng Diyos, lalo na sa mga nagdududa, nag-aalinlangan sa tawag ng Panginoon. Sa ating pong mga panalangin, isa sa isama natin na tayo kausapin ng Diyos, gamitin niya ang kanyang banal na salita. At siyempre, maging bukas din ang puso't isipan mo dahil kung
nandoon mga kapatid. Sinarhan mo na, kahit anong ganda ng pangangaral ay hindi mo maiintindihan talaga. Kaya pag-pray po natin na tayo po ay samahan ng ating Panginoon at madalas po yun, lalo na rito sa aming pagsamba, mga kapatid, ay hinihingi ko lang yung pangungusap ng ating Panginoon. No? Na yung mga mananampalataya, sila ay kausapin ng ating Panginoon. At isama rin natin sa panalangin ng ating mga tagapanguna, napakaabala ng kanilang ministeryo, kaya hindi madali yung maging leader. Pero ganun pa man, ang Diyos ay nagbibigay ng wisdom, ng knowledge, at higit sa lahat, patuloy nating diligin sa panalangin. Alam nyo, yung aking pong cellphone, nakaset na po yan sa madaling araw. Kasi meron kaming Viber group at araw-araw nagsisend ng quote ang ating leader. Kaya gusto ko mga kapatid, paglabas noon, ako'y unang mag-heart. Ako yung una. Ang point ko rito, ilapit mo yung relasyon mo sa iyong tagapanguna. No? Kayong tagapanguna. Mamaya maintindihan niyo po yan. Kasi inilagay ng Diyos ang ating leader. Kaya Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, at yung darating na conference sa June 8 and 12 sa Guam, ipanalangin natin ang mga delegates, ingatan ng ating Panginoon. At ganun din, si Pastor Joe Campbell, alam natin na hindi madali sa mga nagkakaedad na. 87, kung di ako nagkakamali, kanyang edad, at yung kanyang may bahay ay pinauwi na ng ating Panginoon. So, ganun pa man, mga kapatid ay nagpapagamit ng buhay sa ating Panginoon. Si Pastor Joe Campbell, isa po sa hinahangaan ko sa ating fellowship pag nangaral. Lalo na pagdating sa ibig, pag nagpa-alpacol, walang natitira sa upuan. Lahat pumuforward. Kaya patuloy natin ipag-pray po siya, ang kanyang ministry. Higit sa lahat, ang ating pong national leader, Pastor Alberto, Sister Susan Isipeda, 67. No, at the age, 67. 68 na, magsi-68 this year. No? Tignan ninyo. Ganun pa man mga kapatid. Ang point ko rito sa kaharian ng Diyos, wala itong retirement. No? Kung ayaw mo na, madaling kausap ang Diyos. Kukunin ka niya na. Ganun lang kadali. Kaya, nabanggit ko ito kasi ito rin yung isa sa naintindihan ko. Yung aming tagapanguna may edad. Yung aming tagapanguna masyadong abala sa gawain ng Diyos. Kaya, huwag din natin tipirin na magpagamit ng buhay at may mga gawain tayo, huwag natin tipirin. Nung ako ay bagong pastor pa lang, yung laram, alam Mr. Melissa yan. Dinadala ko yan mga kapatid sa Mother Church. Kung ilan yan sila, dinadala ko yan. So, ang bunga, hindi na ako hirap nung nandun na ako kasi nakakapakinig din sila ng pangangaral, yung awitan, mga kapatid na nagagaya na nila yung espiritu, yung street preaching, ganun na nakuha na nila. Kaya hindi ako hirap, lalo na sa tithing, kasi talagang bukas na sila, nakakapakinig sila sa Mother Church dahil dinadala ko sila. Anong punto ko ron? Dapat ganun din kayo, lalo na kayo mga pioneering. No? Hindi lang yung kayo mag-asawa, dalihin niyo yung inyong mga disciple. Lalo na ito pong Jubilee Night. No? Huwag kayong magtipid. At ito nga yung sinasabi ko, mamimiss mo yung mga bagay kasi ang pangangaral, hindi lang para sa inyo to para maintindihan rin ng mga mananampalataya ninyo kung ano ang bisyo ng ating fellowship. Para maunawaan, no, mga kapatid. At magsabi kayo sa Mother Church, Pastor, gusto ko sanang dalihin. Tutulong ka.
Ang Nueva Ecija, mga kapatid, hindi naman humihingi. Pero nagbibigay kami ng transportasyon sa kanila. Kaya alam ko yung aking gagawin. No? Magsabi lang kayo. Kasi sayang eh, sayang. Ito nga, pagkatapos ng pangangaral, maghihinayang kayo talaga. Kaya yun lang ang aking pakiusap kasi napansin ko yan, 2 Jubilee night, kayo lang, pamilya nyo lang. No? Sayang. Kaya napakahalaga, dapat sumasabay kayo sa Mother Church. At ang ating mga missionaries, patuloy natin ipanalangin, lalo na sa bansang Asia, at sa aming discipleship kagabi, pinakita ni Pastor Poyet, mga kapatid, yung mapa ng India. Kaya ang tibok ng puso niya ngayon sa mga missionary ay India. No? Tayo, wala pa tayong narating. Gusto na natin sumuko. Pero yung ating tagapanguna, tignan niyo, ganun yung kanyang pangitain kasi galing siya ro. No? Kaya, pag makuha mo yung vision, ito yung purpose. No? Napakahalaga po yan. Dapat meron kang kamalayan patungkol sa vision. Kaya sama natin sa prayer, ganun din yung pupunta sa Myanmar, Pastor Moraleta, Roy Moraleta, mga kapatid. At naglalakad siya ng kanyang visa. Pag-pray po natin ang favor ng ating Panginoon at maging sa ilan mga kaibigan at kakilala natin mga missionaries. Pag-pray natin lagi yung kanilang kalusugan, ng kanilang pamilya. At hindi madali ang kanilang nararanasan. Lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid. Kaya kailangan nila ng panalangin. Siyempre, sa ating mga regional leaders, mga conference, crusades, pioneer rally, harvesters homecoming, patuloy natin ipag-pray ng Diyos ay magpala. Kasi ang ibig sabihin ng konferensya, merong isi-send out. Kaya asahan natin yung bawat conference, mga kapatid, laging may ilalansaw yan. Hindi yung conference lang para gagawin natin tradisyonal, hindi. Merong ilalansaw. Kaya dapat ang naglalansaw, hindi lang yung mother church, dapat pati mga daughter church naglalansaw din. Bakit? Kumbaga sa nanay, pakinggan ninyo. Kung puro nanay lang ang nanay, ang mga anak, malulosyang yan. No? Malulosyang yan. Kaya yung mga daughter church, ini-encourage na gano'n ang gawin natin. At yun ang ating DNA, mga kapatid. Kaya kami rito, naubusan na ng mag-asawa. At kung may mag-asawa man dito, ay nagpapadisciple pa lang. Kaya ini-encourage na namin yung mga disciple ay magsipag-asawa na. At praise God, no? Bless ako dahil unang tumugon yung aking anak. Sa madaling salita, iniwala siya sa akin. No? Mahirap yun kung ikaw na pastor, ama ka, tapos hindi mo makumbinsi yung anak mo. Mahirap yun. No? Kaya salamat naman sa ating Panginoon. Okay, so mga regional leaders, patuloy natin ipanalangin at 100,000 ang laging gastos, expenses diyan, mga kapatid. So, pagdadagdagan nito ng 2 pang konferensya, halos buwan-buwan ay abala na ang ating leader. Dahil bawat buwan-buwan ay may conference. Isipin mo yun. Kaya salamat sa Panginoon. Bago siya dumating, ganun ang kanyang ginagawa. At ang ating pong church dito sa Las Piñas, sa mga obligasyon at responsibilidad, ganun din sa inyong lingkod, sa ating pamilya, at maging kay Pastor Jets, Sir Karen Celes, at ang paglalakbay nila mamaya, Pastor Joel Sterales Hispano, Pastor Richard, and Sister Ruth Gaba, Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalinog, Pastor Nab, Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Ruiz. Sa mga kapatiran dito po sa amin sa Las Piñas, mga kapatiran namin mga negosyante, nandiyan po sa screen. At mga personal requests, at ganoon din sa mga may sakit, mga kapatid. Patuloy natin itaas si Dito Yuseli Senior, Leo Hilot, kanina kasi nahirapan siyang huminga, at by the grace of God, kagabi ay dito kami natulog. Kaya
nakipaglaban muna kami doon sa panalangin. Kasi masakit yung kanyang puso, hirap siyang huminga. Kaya nung pinapanalangin ko siya, sabi niya sa akin pa, kung pwede, tuloy mo lang yung panalangin. Siguro, ang tagal ng aming panalangin. So, sa madaling salita, mga kapatid, talagang kailangan ng pastor at asawa ng pastor mapanalangin. No? Habang pinagpipray ko siya, hindi niya binibitawan yung kamay ko. At pinapalakas ko yung loob niya kasi natatakot siya. Kaya aking inuutosang lumayas yung espiritu ng takot. At sabi ko, Lord, alam ko may plano ka sa kanyang buhay. Kaya patuloy nating ipanalangin ang ating mga kapatirang ito at maging kay Sterlinda Caba, meron siyang breast cancer. Kaya sa hindi nakakaalam, si Pastor Richard at Sister Ruth ay nandito muna dahil ni-request ng kanyang nanay. Dahil dinadala ko sa hospital, siya yung panganay. No? Kaya baka may magtanong sa inyo, bakit nandito wala dun sa field? Madalas pa naman, ang tinitignan yung mga negatibo, hindi positibo. Kaya pag meron kayong gustong malaman, ay mag-chat lang kayo sa akin. No? Kaya yun ang dahilan, si Sister Linda Caba nakikipaglaban sa cancer. Kaya pag-pray natin ang ating kapatirang ito. Adley Navarez sa kanyang gallstone, patuloy natin itaas mga kapatid. At sa mga kapatiran abroad, kay Ella Malinaw, Chini Malinaw, J. Marie Ramsey, yung iba nandito na mga kapatid. So patuloy natin ipanalangin. So yung mga nag-a-apply rin abroad, patuloy natin itaas ng favor ng ating Panginoon. Lalo na kami rito ay meron kami mga aplikante sa Taiwan, mga kapatid, at nag-aantay na lamang ng favor ng ating pong Panginoon. Kaya ngayong gabi, sama-sama tayong dudulog sa pangunguna ng ating pastor sa Laram, Pastor Napsoria, sa panalangin. Pero bago ang lahat, mga kapatid, kung meron kang kahilingan, itaas mo na sa mga sandaling ito. Hindi mababait ang iyong pangalan. Ating itong magtihin na sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah! Sa siya handa. Inanalangin na bilang Diyos ang imanatagumpay. Ang iyong nasagutan, Panginoon. Ang iyong magpapalaya. Ang iyong magpapagaling, Panginoon Diyos. Ang iyong gawa ng kaaway, hinawasak na namin sa kapangyarihan ng banal na dugo ni Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Praise God, hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na kami muli mong tinipon sa aming Jubilee Night. Dakilang Diyos, pangunahan mo po at hinihiling po namin ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu, siyang mamunat pumilo sa aming kapulungan, sansalain mo Panginoon ang mga pakanan ng kaaway, samahan mo po ang magdadala ng iyong salita sa gabi nito, ipuin mo po ang bawat makikinig, dakilang Diyos, na mabuksan ang kanilang espiritual na kamalayan, ang kanilang puso't isipan ay tanggapin ang salita ng pangangaral nito, dakilang Diyos. Ganun din naman, patuloy namin dinudulog ang iyong mga leaders, magmula sa aming international leader, Pastor Greg Mitchell, national leader, Pastor Alberto Bistipeda, at lahat ng mga pastor na inilaga sa mga bayan-bayan, mga missionary workers, pagpalaan niyo po Panginoon, mga pioneering churches, local pastor, pagpalaan niyo po Panginoon, dalangin po namin, maging ang may makaramdaman ikaw magpagaling, dakilang Diyos, samahan mo Panginoon, ang kapulungan ito, at dalangin po namin, abutin mo po ang lahat ng mga pangangailangan ng kapulungan ito. Uuwi kami ng gawain ito, taglay ang biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Maabot ang ating kamay. I-bless natin. I know it was the blood. 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 I know it was the blood for me. One day I was lost. He died on the cross. I know it was the blood for me. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day I was lost. He died on the cross.
Sunday School ay 9 a.m. Inuulit ko po no, 8:30 dapat nandito na kayo. Dahil ito ay hindi para lang sa mga disciple o workers, para ito sa lahat. Kasi ang nakita ko mga kapatid na dahilan kung bakit maraming madaling manghina, madaling ma-offend, no? Matisod, dahil sa kakulangan ng pagkaunawa sa salita ng ating Panginoon. Lalo na yung kasalanan ngayon. No? Mahigpit ngayon. Kaya ito yung problema, yung mga nagbabakasyon, lalo na umaapo yan, ang umalis, pagbalik dito, tignan ninyo. Abo na lang. No? At yung iba naman, kaya pala gusto magbakasyon dahil piyesta sa kanila, nakipamiesta. Kaya pala gusto. Dapat pag pumunta ka roon, evangelism. Pag pumunta ka doon sa lugar ninyo, isolve mo yung mga kamag-anak mo with purpose. Okay, bigyan ko kayo ng dahilan ha. Ito, nabanggit ko na ito, yung anak ng ninang namin sa kasal. Kilala ni Pastor Napion at ni Star Lorna. Namatay, ito ay seaman siya. So, umuwi muna rito, mga kapatid. Pahinga, tapos pumirma na ng kontrata. So, ano pinamatay niya? Ito kwento. Nung linggo, church anniversary nila sa simbahan. Yung kapatid, isinama. Tapos siya, ang pinili niya, mga kapatid, hindi simbahan, outing. Pumunta ng Indang, naligo dun sa pools, napainom. Nung time na yon, inatake, cardiac arrest. Kasi yun yung kwento. Alam ko siman, magaling lumanguyan. At lalo na magaling sumisid. Pero bakit gano'n nangyari? Nakainom. Eh sinabi ko galing sa ibang fellowship. Kasi sa Father's House wala nang umiinom. Lalo na kung pastor ka. Tubig na lang yan, pwede yan. Sige. Yun nangyari ngayon, tapos hindi pa pinaalam doon sa magulang. Hindi pinaalam. Itinawag lang ng hospital na nandoon nga sa clinic. Wala nang buhay. Kaya masama yung loob nung ninang namin. No? Ninang namin. At yun na nga, nakakalungkot. Kasi mas pinili niya, hindi sa simbahan, kundi sa Kalayawan. No? Sa Kalayawan. Okay yan, pumapayag ako dyan. Actually, ilan yung mga nagbakasyon dito eh. Mga nakabalik, pero piling bakasyon pa rin kasi hindi pa nagpapakita rito. No? Yun ang espiritu na sinasabi ko man, nakakatakot. Pero hindi lahat. Yung iba naman nagbakasyon, umaapoy. No? Ang point ko rito, dapat mayroong purpose yung pahinga mo. Family pa rin. Tignan nyo nangyari ngayon. Inilibing na lang lahat-lahat yung anak ng ninang namin. Isa doon sa mga barkada, walang nagpakita. Walang nagpakita. Kaya ang barkada, ganun lang ang barkada. Pag bisyo, pag may pakinabang ka, may pera ka, ganun. Pero pag may laban ka sa buhay, wala na, pabayaan ka. Yun din ang sinabi ni Leo kanina. Sabi niya, tagal na ako nakaratay sa banig ng karamdaman. Isang mga barkada, walang lumalapit. Buti pa rin si John Ray, galing ngayon mag-isiya. No? Totoo yan. Kaya, huwag kang manghinayang sa mga barkada mong taga-sanlibutan. At totoo yan, pinapakinabangan ka lang dahil malakas ka at bata ka pa. Tako, sana wake up call sa inyo yan. No? Mahilig magbakasyon, isipin mo may gawain dapat sa simbahan ka. Wala na, it's too late. It's too late. Punong-puno ng pagsisisi. Okay, kaya yun yung ating pungga. Paalala lang yan, ha? Paalala lang yan sa mga gala ng mga Kristiyano. Dapat may meaning.
pumapayag naman ako na magpahinga kayo, magbakasyon kayo. Pumapayag kayo. Pero pagka minsan, di payagan nyo rin yung pastor nyo. Kami nga ni Sister Susan, puro plano. Uwi tayo ron. Nung May, dapat mag-birthday siya. Kasi next year, senyora na siya. Kaya sabi niya, gusto niyang bumalik. Wala, puro plano lang. Kaya sabi ko, pa-pray lang natin yan. May tamang panahon. Okay, so yun yung ating mga activities. At nandyan din yung numero ko for prayer and counseling. So tumawag kayo, lalong-lalo na. Sa mga pioneering pastor, pakiusap lang. No, narinig naman ninyo yung pastor natin, Pastor Boyet, nagsabi siya, kung may tanong kayo sa headship. No? At magtanong sa headship, lalo na kung hindi ninyo alam. No? Mga kapatid, magtanong kayo, hindi yung sino-sino kausapin nyo. Magtanong kayo sa inyong headship. Baka mamaya, kinausap ako ng Diyos, bigyan ka ng pera. Tinitingnan ko lang, sino kaya ito? Sino? Hindi ka tumatawa. Sayang. So, June 12 and 13, Dasmariñas Church Revival, no? Tutulungan natin yung ating church doon. So, meron tayong impact team, 12 and 13, hapon daw po ito, mga kapatid, diretso sa gawain. At June 14, Dasmariñas Church Anniversary. At itong pakiusap lang ha. Yung mga host, magpaalam kayo sa akin kung sino yung mga iimbitahan yung mga pastor sa inyo. Protocol yun. Ako pag hindi personal message, hindi ako napunta. Kaya huwag niyong iwanan, lalo na yung mga pioneering churches, huwag niyong iiwanan simbahan niyo, pagkakatiwala niyo sa disciple, para lang doon. Ngayon, kung gusto mong pumunta roon, tapusin mo muna yung service mo, pumunta ka roon. Mga kapatid. So, para magkaliwanagan tayo hindi yung magulat ako. Linggo, iniwan niyo yung mga simbahan niyo at nandoon kayo. Huwag ganun. Ang pinapayagan lang natin yan, mga established na, yung merong mga na-disciple. Kaya kung gusto mo na maranasan, mag-disciple ka. Yung meron ka ng mapagkakatiwalaan. Yun ang ating kailangan. June 14, ang ikatlong taon ng church anniversary. June 19 and 21, ang Muñoz Church opening. So, mga kapatid, sa pangunguna ni Pastor Nap Soria, makipag-coordinate na lang kayo sa inyong mga pastor at i-arrange lang namin ito. At kung anong oras ang alis, yung mga delegates, kaya lalo na yung mga hindi nakakapunta pa roon. Mga kapatid, kailangan natin ng suporta at tulong ng bawat isa. So 19 and 20, grand opening. At ang service nila roon, yung linggo ng umaga ay sa San Jose, at nag-offer ang San Jose na yung linggo ng gabi, tutulong siya roon. Kaya ang service, mga kapatid, ng Muñoz ay linggo ng gabi. No? Tulungan muna, ganun yung ating gagawin. Masaya ba? Praise God. Ako, masaya. No? Kasi may nabubuksan gawain ng ating Panginoon, hindi yung puro plano lang tayo. Hakbangan na natin at pag binigyan tayo ng Panginoon, mga kapatid, i-grab na natin kasi bigay ng Diyos yan. Okay, so yun lamang muna. At i-announce ko na lang sa July ang ating mga activities. At nagsisend naman ako sa ating mga pasto. Yun nga sinasabi ko. Mga kapatid, personal mini-message ko yung ating mga pastor at pinapaalala ko ito yung ating gawain. Kasi mas maganda yung puso sa puso. At yun ang natutunan ko. Pag hindi kayo inimbitahan, huwag kang pumunta. Antayin mo muna, nasabihan ka. At reminder din, yung sinabi ni Pastor Boyet, sa mga kababaihan, lalo na dalaga o senyor, huwag niyong iaabot yung kamay ninyo sa mga babae kung hindi na unang iabot ng babae yung kanyang kamay. Maging gentleman daw. No? Kasi baka makasanayan mo na ikaw mismo na meron daw nagreklamo, mga kapatid, pinipisin daw ni brother pag habang kinakausap, hindi pa binibitawan.
No? Maging gentleman daw. No? Kaya ilan lang sa paalala kasi hindi ko na madadaan ito sa pangangaral. Yung kasi sinasabi ko sana dinala mo disciple mo. No? Lalo na't magandang lalaki yung disciple mo. Okay, so ngayong gabi, hamunin tayo sa pagbibigay ni Pastor Alan ng Imos at palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Thank you, Pastor, sa pribilehyo na makapagumang muli sa ating Mother Church. Amen. Sinong handa magbigay yung hapon. Amen. Huwagayin ang boses ko. Amen. At napapanahon na sa ating ngayon na ang kagaya ng mga taga-Macedonia. Kaya mabasahin natin muli at maalala natin na sa kabila ng kanilang kahirapan ay patuloy silang nagbibigay sa ating Panginoon. Basahin natin 2 Corinthians 8:1-5. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang pinakita magandang loob ng Diyos sa mga taga-Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihipos, masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kanilang kaya kung higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataon at tulong sa mga kapatid na nangailangan. 5 at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila kanilang sarili unang sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Mabuti ang pagbabasa sa salita ng ating Panginoon. Tunay nga na sa panahon natin ngayon ay mahigpit ang ating mga pangangailangan. Sino ba ang mahigpit ang pangangailangan ngayong hapon? Amen. Tithe, malapit sa tithes. Amen. At sa ating sa kapalahunan natin ngayon, talaga namang ay mahirap. Amen. Sino ba ang hindi nahihirapan? Amen. Tumaas ang lahat ng pwedeng itaas. Ako lang ang nanatili. Amen. Ngunit sa kung mauunawaan natin ang ating binasa, ang mga taga-Imos, mga taga-Naram, mga taga-Trece, maging mga taga-Nueva Ecija, at ang ating Mother Church ay magbibigay. Amen po ba? Magbibigay nga ba? At sabi nga dito na dito makikita, amen, ang nabubukod tangi nilang pagbibigay. Dahil sila ay hirap na hirap, katulad na nararanasan natin, patuloy silang nagsasakripisyo. Sabi dito, sacrificial. They give beyond their ability despite facing severe affliction and deep poverty. Amen. Nagbigay sila dun sa higit sa kanilang kaya. Kahit na nakakaranas sila ng kahirapan. Sacrificial. Ano ba ang sacrificial? Nakakangiti ba ang sacrificial? Hindi. Sakripisyo nga. Walang nakakangiting sakripisyo. Amen. Sabi nga dun sa pangaral, dapat daw may giver vision tayo. Nakita natin yung mga pangangailangan. Amen. Nakakayak. Paminsan. Amen. Tapos sa mga churches, bawat churches, alam natin ang pangangailangan natin ng ating mga churches. At maunawaan natin na sabi nga ng ating headship ay magbubukas muli ng isang church. Napakahirap mga kapatid. At kung sabay-sabay nga, amen,
nahihirapan ang bawat isa. Pero sana ang maunawa natin ngayong hapon na kahit mahirap, at alam niyo mga kapatid, kung tayo nahihirapan, dapat siguro natin unawain na sa una pa lamang ay, kumbaga nag-iimpo ka na. Minsan maging langgam ka. Langgam. hindi langgam church. Amen. Ibig sabihin, di ba yung, alam niyo ba galing ng langgam? Sino ang nagduman sa grade 1? Di ba? Yung langgam, di ba doon tinuturo, di ba? Di ba, nag-iipon sila? Para pagdating ng tag-ulan ay may pagkain. May maluluto. Praise God. Di ba? Ganun ang ugali ng langgam. Amen. At sabi doon, dapat masigasig ka pa rin nagbibigay. They did not needed to be pressured. They actually begged eagerly for the privilege to give. Gustong-gusto nilang magbigay. Hindi yung magbigay ka na. Ayaw ko pa. Yeah. Ewan po ba? Parang ayun yung ngiti. Big eagerly. Amen. Amen. Dahil ito'y pribilehyo na nagbubuhat sa ating Panginoon. Sabi, di ba, sabi doon sa binasa natin sa verses 4, may lang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa kapatid na nangangailangan. Yun yung mga taga-Macedonia. At yun din ang dadaloy mula Las Piñas hanggang Luzon, hanggang sa mga anak na Iglesia. Amen. Amen? Kaya, masigasig. At yung panguli, dapat daw, Spirit-led. Pinangungunahan tayo na ating Panginoon, ng banal na Spirito. Their giving was overflow of God's grace because they gave themselves first to the Lord. Amen. Binigay nila muna. Bakit tayo madamot? Bakit tayo nag-aalinlangan magbigay? Dahil una, di ba, kung wala talaga, yun naman ang reason. Pero kung ang Espiritu natin ay nauna natin ibigay sa Diyos, lumuluha ka man, magbibigay ka pa rin. Amen. Lumuluha sa galak, hindi sa kalungkutan na mawawalan ka. Amen po ba? Sino masaya ngayong hapon? Parang nangihinan natin. Sino masaya magbibigay ngayong hapon? Amen. Kaya ang dapat ay gayahin natin ang mga taga-Macedonia na una silang nag-submit ng kanilang buhay sa Diyos. Amen. Kaya sila natuto at isinabuhay ang pagbibigay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sino magbibigay ng masaya ngayong hapon? Sino malungkot? Masaya dapat. Amen? Kaya tulong-tulong tayo. Amen? Patuloy tayo magbigay sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Tawag natin sa brother ito sa pananalangin. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa biyaya at pagpapala mo sa aming Panginoon. Bless mo, Panginoon, ang aming halaga. Ito po, Panginoon, na magamit pa namin sa pagpapalawak, Panginoon, ng iyong harian. Maraming salamat, Lord, sa Panginoon sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. We bring the sacrifice of praise and the Lamb of God. We bring the sacrifice of praise and the Lamb of God. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of Ginaganahan pa naman ito, tinapos na. Amen. Salamat sa pagbibigay. Hallelujah. At panalangin ko mga kapatid na tayo po ay kausapin ng ating Panginoon. Sa ating mga Biblia, Matthew chapter 13, beginning verse 31 and 32. Dalawang talata ang ating pag-aaralan. At ganito po ang sinasabi,
sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at iniyasik sa kanyang bukid. Na siya ang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, datapwat ng tumubo, ay lalong malaki kaysa sa mga gulay at nagiging punong kahoy. Ano pat nagsisiparoon ng mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Tayo po saglit na yumuko at manalangin, Panginoon. Aming inaanyayahan ang banal mong Espiritu, siyang magbukas ng aming pong espiritual na kamalayan. Pagpalain mo ang pagpapahayag ng iyong salita dito sa loob ng iglesia at ganoon din sa online. Dalangin namin na anuman ang kanilang kalagayan sa mga oras na ito, pagpalain mo sila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang Taiwan ay mayroong pong batas tungkol sa panganganak at bagong silang na sanggol. At ito ay pinasimula nila itong 2026. Na ang layunin ng pinalaki ng gobyerno ang benepisyo para hikayatin ang pagdami ng kapanganakan. Kasi dahil sa mababang birth rate ng kanilang bansa. Dumarami ang bahay, dumarami ang gusali, subalit hindi ang populasyon. Nagtatandaan na yung mga Taiwanese at yung kanilang mga anak, mga kapatid, ay 1 hanggang 2 lang. Kaya ang gobyerno ng Taiwan, meron silang batas na ipinasa itong 2026. Ano po yun? 180,000 na birth allowance kada sanggol. Kaya pag made in Taiwan o di pinanganak, matik po yun 100,000. No? Galing sa gobyerno. Paano pa kung kambal? 200,000. Kung triple o kaya quadruple o di 400,000. Sipin mo, bigla kang yumaman. Dahil lang sa lahi mo. At maliban doon, meron pang karagdagang lokal na subsidy na birth incentive. 10,000 to 50,000. Kaya pinapakita lang dito na iba talaga pag ang anak ay made in Taiwan. No? Kaya mapalad yung mga doon ipapanganak. Dahil alam nila na ang kinabukasan ng bansa ay hindi nakasalalay sa mga gusali o ekonomiya lamang. Sa totoo lang, dumarami yung building, dumarami ang bahay, pero yung mga anak, decrease. Kaya nga ang sabi rito, ang kinabukasan ng kanilang bansa na intindihan nila ay nakasalalay sa mga bagong buhay na isinisila. No? Kaya palagay ko naman kapag mayroong 100,000, tatay ka o kaya nanay ka, baka siguro kalalabas lang ng sanggol, sabihin mo, gawa ulit tayo. Gaganahan ka. Mga kapatid, so hinihikayat nila. Ginamit ko po ang prinsipyong ito na may kaugnayan sa church planting. Ang isang iglesia na walang church planting ay parang bansa na wala nang ipinapanganak na mga anak. Unti-unti itong tatanda at hihina. Meron ng quote na nakapagsabi ng ganito, "The measure of a church is not only its seating capacity, but its sending capacity." Ito daw dapat yung kapasidad. Yung ikaw ay nagsisend out o naglalansaw. No? Hindi daw yung pinupuno mo yung mga upuan ng mga tao. At pangalawang quote, "Healthy things grow,
mature things multiply. Ano po yung prinsipyong pinapakita rito? Ang tunay raw na tanda ng maturity ay hindi lamang paglaki, kundi ang sabi rito, pagpaparami. Kaya, hindi sapat na ikaw lang ang lumalago, pastor. Hindi sapat na ikaw lang ang lumalago, disciple. Kundi ang sabi rito, dapat may iba ring lumalago dahil sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng maturity. Mga kapatid, kaya maraming iglesia sa kasalukuyang panahon ang gusto lang manatiling buhay. Pero ang disenyo ng Diyos sa kanyang kaharian ay hindi lang survival, kundi multiplication. Inulad ito sa butil ng mustasa, hindi itinanim para manatiling butil. Ito ay itinanim para lumaki, dumami, at maging tahanan ng iba. Ganito mga kapatid ang church planting. Ang tunay na tanda na buhay o buhay ang iglesia ay hindi raw attendance, kundi reproduction. Kaya nga sabi ng isang pastor natin, mga kapatid, huwag mo ipakita sa akin yung bilang mo. Ipakita mo sa akin kung ilan ang alagad mo. Kung di ako nagkakamali, si Pastor Joe Campbell ang nagsabi nito. Mga kapatid, pero yun ay narinig ko lang. Huwag mong ipakita yung dami nyo. Pakita mo kung ilan yung disciple. At kung makaunti lang mga kapatid, yung member mo, at least meron kang naging disciple. Kaya nga ang turo sa atin, pag may lalaki, disciplein mo. Kung walang lalaki, mga kapatid, na magpa-disciple at meron kang anak na lalaking disciple, disciplein mo. Kaya hindi aksidente na ang unang utos ng Diyos sa tao, be fruitful and multiply. Yan ay sa Old Testament. At sa New Testament, ang uling utos ni Kristo sa church, go and make disciple. Ibig sabihin, ang DNA ng kaharian ng Diyos ay multiplication. Amen. Pagpaparami. No? Kaya pag-uusapan natin ito, point number 1, the kingdom must be planted. Ang sabi rin sa ating tekstong binasa, na kinuha ng isang tao at itinanim. Una nating pag-aralan, the faith of planting. Sa version ni Pastor Alan kanina na ginamit, mga kapatid, may pagdurusa. No? Kaya, totoo yun. Merong faith sa planting. No? Bago magkaroon ng multiplication, merong tinatawag na burial muna. Dahil tinulad itong church planting sa pagtatanim ng binhi. Kaya yung binhi, kailangan ilibing muna, burial, no? Ibaon muna, at saka siya mabubuhay, at siya ay mamumunga. Kaya may pain, may proseso na pinagdaraanan. Ang bining ayaw mamatay sa lupa ay hindi kailanman magiging puno. Principle po ito, yung sinasabi ko. At ang buto ay may potensyal, pero habang nasa kamay lang, walang mangyayari. Kailangan, sabi rito, maitanim. Kaya ganito rin ang prinsipyo ng church planter. Una, kailangan may magpunta. Pangalawa, may magsasakripisyo. Ikatlo, may umalis dapat sa comfort zone. At pang-apat, may magtanim sa lugar na walang ani pa. Ang problema ng maraming church, nakadisplay na lang yung kanilang seed o yung kanilang binhi. Hindi itinatanim. Maraming gifted preacher,
trained worker, anointed worship leader, pero hindi inilalabas upang itanim. Ang seed ay hindi ginawa para sa storage. Ito ay ginawa para ibaon sa lupa. At ang church planter, ibinabaon ang oras, luha, comfort, finances, reputation, upang may tumubong revival. Ay sa mga nagpa-pioneer, hindi lang kayo nagdurusa, kundi pati yung nagpadala sa inyo. Pero hindi natin tinitignan yon, mga kapatid. Hindi natin tinitignan yon. Ang tinitignan natin yung magandang gagawin ng Diyos na kapag itinanim ka sa lugar na yun, darami tayo. At di kailanman, hindi ko sinisi yung mga pioneering pastor na sinabi ko, ang laki ng ginastos sa'yo. Wala kayong maririnig na gano'n. Mga kapatid, una, wala kaming karapatan bilang mga leader ninyo kasi hindi naman namin pera yan. Pera ng simbahan yan. At ang kausap natin dito, mga kapatid, ay ang Diyos. Kaya ka naunti. Kayong pakikinggan mo lang, tinig ng Diyos, huwag yung kani-kanino kang nakikinig. Pastor, paano kung maririnig yung tinig ng Diyos? Magsasalita ba siya sa akin? Kausapin mo yung pastor mo. Kasi inari ko yung aking pong pastor, Pastor Boyet Ispida, tinig ng Diyos. Eh, huwag kang makikinig kung kani-kanino. Na magiging dahilan, panghihinaan ka ng loob, magiging dahilan na manglulupay-pay ka. Tignan po ninyo, magandang ilustrasyon dito. Ang magsasaka, kapag hawak niya ang binhi, alam niyang mawawala muna ito pansamantala sa paningin, pero bandang huli, mamumunga. Ganun din ang church planting. Minsan parang nawawala ka sa main church spotlight. Pero sa ilalim ng lupa ay may ginagawa ang Diyos. Sabi nga nito, hindi kailanman sayang ang binhing itinanim sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko hindi kailanman sayang. Tumutukoy yun sa potensyal mo. Kaya ka itinanim dahil may potensyal ka. Mahalaga ka sa paningin ng Diyos, mahalaga ka mga kapatid sa harap ng ating Panginoon. Kaya ang puso ko ng mga nasa pioneering, tutulong kami. Oo, may kahirapan, pero pagtutulungan natin yan. Kaya sabi rito, kung totoong binhi ka na galing sa Diyos, hindi ka sayang. Kaya nga mayroong quote na ganito, "The future of the kingdom belong to those willing to plant what they may never personally harvest." Hindi ka itinanim ng Diyos para ilibing. Itinanim ka niya para paramihin. At sa mga nasa pioneering at ministry, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, ang ministry, ang pastoring ay blessing. Dalawa pa lang kaming naniniwala. Ama lang kasi may karapatan kami dahil matagal na yung pinagdaanan namin ni Pastor Mo. Si Pastor Alan, hindi pa nagsasalita. Ang ministry blessing, ang pastoring blessing. Isipin mo, naging pastor ka. Diba? Yan na lang eh. Kaya hindi sumpa, mga kapatid, hindi sumpa. No? Kaya pag nasa ministry ka, no? Hindi ka pahihirapan, mga kapatid, magiging pagpapala ka.
No? Ito yung napakahalaga. Tapos yung mga naging asawa ng pastor, tignan mo. Kung magbihis ka ngayon, parang 12 anyos yung kilos mo. Talagang postura, lalo na pag-konferensya. Kala ko, parang laging may sona. Magandahan ng barong, no? Ilalabas yan na ganyan lahat. No? Parang sona. Asawa ng paso, samantala nung hindi ka pa pastor's wife, disciple ka pala. Ang ginagamit mo, kulong. Napabango. Tapos ang lipstick na ginagamit mo, yung cherry ball na 3.25 para pumula. Susuot ka nga ng alahas, pink naman. Para may pang-forma ka lang. Kung mahilig ka pang mag-hepan. Siya lang yung naka-hepan. Kaya nga sabi ni Sister Susan, praise God. Blessing talaga itong pastoring. Blessing. Pinagpala tayo. Mamaya, maintindihan ninyo yan. No? Kasi may maganda akong ibabalita sa inyo. Point number 2. Medyo dinidili ko yung good news. Kasi baka hindi nyo tapusin pangangaral ko, bumaba ka na. Kaya sa ulit ko sasabihin niya. Okay. Point number 2. The kingdom start small but cannot stay small. Sabi roon, ito nga ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. Kaya tatawagin ko ito, the power of small beginnings. Ang kaharian ng Diyos ay mahilig magsimula sa maliit. Lahat ng dakilang ministry na nagsimula sa maliit, maliit na attendance, maliit na income, maliit na iglesia. Ang problema, maraming lingkod ng Diyos ang nahihiya sa mga maliliit. Kaya maganda yung sinabi ni Pastor Boyet sa aming discipleship. Si Manases, Pastor Jet, sabi niya, sa aming lahi ako yung pinakamahina. Sinabi niya siya yung pinakamahina. Na gano'n. Pero tignan niyo, siya yung ginamit ng Diyos sa makapangyarihang paraan. So ang point ko rito, natural dumarating sa atin para minamaliit natin ang pagkatawag ng Diyos o yung pagkapili ng Diyos sa atin. Para bagang sinasabi natin, mapapansin kaya ang maliit na bagay? May magagawa ba yung maliit na bagay? Okay, tumingin kay Pastor Alan. Baka magulat kayo. I-send out natin as a missionary yan. Di ba napansin niyo pag naghahamon dito, pa-English-English? Sabi ko, pwede ito. Sabi ni Sister Sonia, huwag muna, Pastor. Di ba? Si Pastor Mike Budota, mukhang Bombay na tayo. Pinakita ni Pastor Boyet yung India, kailangan ng Pastor. Pwede sa India to si Pastor Mike. Kasi Pastor Mike. Mga kapatid, huwag yung ikahiya yung church ninyo. Huwag rin ninyong ikahiya yung maliit na pagkatawag ninyo kasi nagsisimula pa lang kayo. Tignan ninyo si Jesus, hindi siya nahihiya sa maliit na simula. Ibig sabihin ng Diyos ay eksperto sa maliit o maliliit na bagay. Maliliit na isling ni David, maliit na baon ng batang lalaki, maliit na sapsapan sa Bethlehem, maliit na upper room prayer meeting. At dito sinabi ni Jesus, the kingdom start small. Tandaan natin maigi, dahil ang multiplication ay laging nagsisimula sa maliit.
bago tayo napunta rito, parang paglalakbay sa ilang ang church sa Las Piñas. Nakarating kami, mga kapatid, doon sa tramo. Yun yung unang tinake over ko doon. Pagkatapos sa tramo, napunta dito sa kabilang tramo, pero tramo pa rin. Yung baba, kwarto namin, yung taas, simbahan. Tapos nakalipat kami roon sa building. May sabi ko, at least building. Ang liit lang. Pagkatapos ng mga kapatid, napunta kami dito sa pote, sa may rooftop. At ang dami baso. O may ilog, o sa may ilog. Kakabagan ka pagkatapos mong lumalo dahil katabi ng ilog talaga. Punta ko, tapos nakarating pa kami dun sa may bakong, yung gawain. Tapos napunta pala dito sa building, sa may tramo. Pagkatapos ng building sa tramo, napunta dito. Sa may sapote. Oo, doon kami ninakawan. Ubus lahat ng gamit. Yan. At pagkatapos, napunta rito. Magkano yung upa rito? Noong unang nakuha namin ito, mga kapatid, ang offer nito, 15,000. Galing kami sa 5,000. Nakita ko ito. Small group lang tayo, no? Binalikan nga namin ni Pastor Jet. Sabi ni Pastor Jet, nagsimula tayo rito, 6 lang pastor. Totoo lang yun. Small group lang. 6. Pero hindi ko tinignan yun eh. At tinignan ko, mga kapatid, yung pwedeng gawin ng Diyos. Sabi ko, kunin natin yan. Kasi hindi tayo darami. At saka isa pa, dumarami yung mga itinatanim, yung lugar ng Mother Church, maliit. Oo, kasi nga 50, pero hindi nakaupo, lahat nakatayo. Sabi ko, kunin natin. O ngayon, tignan mo, 18,500 monthly natin dito. Laban na. Tapos nung nakarang buwan, ang bill namin sa kuryente, 25,000. Laban na. Eh sabi ng viral ko, liliwanag ang buhay, pero pag nabasa mo yung bill, lalabo ang buhay. 25,000, hindi mo nang pwede reklamo yan. Isipin mo, church ito, mapuputulan. Ano sasabihin? Diba? Okay lang yan. Gastos tayo. Pero ang maganda dyan, mga kapatid, pag may gastusin, may pinapadala ang Diyos sa pagpapala. Nakatawid naman. Ganun lang. Dahil ang multiplication ay laging nagsisimula sa maliit. Kaya ito tayo ngayon. Naisip ko nga, hindi ko naman talaga tinatandaan. Naisip ko lang, sabi ko, siyam na pala tayo. Siyam na pala. Sa grupo ng Las Piñas, siyam na. Actually, dapat 12 yun. Na-abort yung 3. No? Pero okay lang yun. Bahagi yun, mga kapatid. Pero at least may pinatunayan ng Diyos. Ang church sa Las Piñas, hindi baog. Kasi merong mga lumabas. No? May mga pinalabas. Tignan ninyo yung Sikeraya principle. Ito yung tandaan nyo. Sikeraya 4 verse 10. Sapagkat sinong nagsihamak sa araw ng maliit na bagay, sapagkat ang 7 ito ay mga gagalak at makikita nila ang pabatong tingga sa kamay ni Zerubbabel. Ang mga ito'y mga mata ng Panginoon na nagpaparoon pa rito sa buong lupa. Ang Sikeraya principle dito, ito. Huwag hamakin ang araw ng maliliit na bagay. Kaya minsan, huwag mong sasabihin, maliit lang kayo. Maliit lang ang pinagtitipunan ninyo. Maliit ka lang sa paningin ng tao. Maliit lang ang finances ninyo. Mga kapatid, tandaan natin, sabi ng Panginoon,
Kung handa kang itanim, handa rin ang Diyos na ikaw ay paramihin. Kaya dapat willing tayo. Kaya yung pastor's meeting, ako sinundan pa ng pangangaral ng discipleship ng gabi. Gusto ko lang lumapit kay Pastor Boyet para sabihin sa kanya, Pastor, gusto ko magpayo niya. Kasi may successor na ako. Kasi nahahamon ako na itanim. Mga kapatid, kaya ito yung principle, ito yung prinsipyo na dapat nating maintindihan. Point number 3, the kingdom grows beyond the planter. Sabi roon, nagiging punong kahoy. Kaya tatawagin ko itong the passion of multiplication. Alam mo, kung hindi mo unawa ang pagpaparami, wala ka rin passion. Wala ka rin dalang habang. No? Ang mustard seed, hindi lang tumubo, kundi ang sabi ron, lumawa. Ang larawan, mga kapatid, ng ating church planting principle, hindi tayo puno ng coconut na pataas siya at matibay. Tayo, mga kapatid, ay mustasa. Gumagapang. Dapat ganon. No? Hindi yung tayo nagpapatayo lang, nagpapatibay, kundi dapat gumagapang. At habang gumagapang yan, nakakunit, mga kapatid, doon sa ugat. Kaya yung larawan ng mga daughter churches, kumunit kayo sa mother church. At doon sa mga pastor na under ng Las Piñas, kumunit kayo sa pastor ninyo. Kasi kung hindi ka nakakunit, hindi ka mabubuhay. Totoo yan, hindi ka mabubuhay. Kaya akala mo, inilasaw ka. Ay, salamat, ligtas na ako sa paningin ni pastor. Hindi na ako mauutusan. No? Hindi na ako mapagsasabihan. Kaya akala niya, siya na lang mismo. Hindi, kailangan nakakunik ka. At may blessing, mga kapatid, sa connectivity. Sabi ko nga kay Pastor Boyet, nag-report ako sa kanya, sabi ko sa kanya, Pastor, dala ko ngayon good news and bad news. Sabi ko, nakatanggap kami ng invitation from Guam Conference. Tapos, hindi namin sinabi sa iyo yun, kasi gusto namin, pag nakapasa kami, tsaka kami magsabi sa iyo. So, nung ako ay naroon, mga kapatid, sa interview sa US Embassy, grabe pala talaga yung presyo. No? Dati kasi nananalangin lang ako sa mga seafarers, lalo na yung mga pupunta ng Estados Unidos, wala lang sa akin. Lord, papasahin mo. Pero nung ako na, yung i-interviewin, Diyos ko po. Isipin mo yung tulog ko, 2 oras. Merong binigay sa akin yung ahente, Pastor, ito yung i-review mo, ito yung sagot na ganito, gano'n. Tinatandaan mo. Kaya habang papalapit ka na doon sa konsul, para ka palang nasa judgment seat of Christ. Kung aaprubahan ka, ang pangalan mo, ang gawa mo ay naririto, pasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid, sabi ko sa iyo, marami kaming mga kasabay doon, piskal, judge, nakaalakas, may mga document ang kakapal, may mga pamilya. Pagkatapos ng pila, malalaman mo pag hindi pasado pag deny, malungkot. Meron pa nga nagsabi na gustong hanapin ng mga to. Uy, praise God, ito may mayaman tayo rito. Tama-tama yan.
Mamaya, uulan ng pera rito. Kasi seryoso pa sa kwento ko eh. Ito ngayon, yung pagdating ko na, kasi nagkahiwalay kami ng isa kong kaibigan. Alam ko, pag in-interview, dalawa kami. Pati ready na ako ngayon. Pagdating ko doon sa harap ng konsul, tinanong niya, anong purpose mo? Bakit pupunta ka? Sabi ko, binigyan kami ng invitation sa church namin sa Guam. Ano yung expenses mo? Sabi ko, yung airfare, sagot ko. Tapos yung hotel namin, tsaka daily allowance, dun sa host. Okay. May asawa ka? Meron. Ilan ang anak mo? 4. Yung dalawa nagtatrabaho abroad. Ay, magkano naman yung allowance ko? So, i-declare ko, mga kapatid, yung allowance ko sa church, 30,000. At meron akong monthly support dun sa dalawa kong anak abroad. Sabi niya, pagkatapos nito, ano pa bang mga bansa ang napuntahan mo? Sabi ko, Taiwan. Kagagaling ko lang sa Taiwan. Tinanong niya, anong umbrella meron kayo? Sabi ko, Pater sa Chapter Las Piñas. Ilang taon ka na sa ministry? Sabi ko, 38 years. Alam niyo yung nireview ko, hindi yun ang itinanong. Eh yun yung pinagandaan ko. So sa madaling salita, ang baon ko na English, 5 lang. Ayan yung sinabi nung konsul. Lumapit na ako doon sa kamay bukas. Sabi ko, pardon me. Alam niyo mga kapatid, doon sa takot ko. Nag-speaking tansa lang ako. Kasi hindi ko na maintindihan. Magsalita na lang ako ng iba't ibang wika, hindi niya rin maiintindihan. Sabi ko sa iyo, yung takot, yung nervous. Inisip ko kasi 15,500. Mga kapatid, pag sabi niya, narinig niya, nag-speaking in tongues ako, okay, hindi pa rin ako maalis. Pagtingin niya doon sa papel ko, tumingin ulit, nandun pa rin ako. Sabi niya, okay. Next, narinig ko na next, pinapaalis na ako. Pwede umalis ako ngayon. Pagdating ko mga kapatid, doon sa may nag-guide sa amin ng Pilipinas, sabi ko, Madam, may tanong ako. Pagkatapos ng interview, ano kasunod? Umuwi ka na siya. Yung passport ko kinuha, hindi pinabalik. Ang ibig sabihin niya, approve ka. Ay, mga kapatid. Sabi ko, praise God. Unang take mo pa lang, approve ka na kagad. Approve ka na kagad, unang take pa lang. No? Tumaas yung kumpiyansa ko sa aking sarili. Kaya sabi ko kay Pastor Boy, Pastor, ang bad news, hindi nakapasa. Yung kasama ko. Ako nakapasa. O di pupunta tayo ng Guam. Hindi na, Pastor. Kasi yung church sa Muñoz, kailangan ng down payment, yung pamasahe ko, ibinigay ko na. Okay, sabi niya, maganda yan. Sa Prescott, isasama kita. Ay, Lord. Pangarap yan, mga kapatid ng mga pastor, makarating ka ng Prescott. Yan yung pinaka-meka natin, mga pastor. Kailangan marating mo. Ano yung blessing? Isasama kita. Hihingi tayo ng invitation. Hihingi tayo ng invitation. Pag humingi ng invitation, ang ibig sabihin nun, sagot yung pamasahe ko. Ay sabi ko, Lord, salamat. Kaya hindi sayang. Kaya dumikit ka sa headship mo. Dumikit ako sa pastor. Hallelujah. Baka
magtingting. At ito yung maganda. Natuwa yung headship. Sabi, approve ka. Upas ko. Yun na lang, sinabi ko. Sabi niya, ayos yan. Kasama ko ba yung Mr. Susan? Sabi ko, hindi ako lang pastor. Kasi mabigat yung 30,000 kami. Taka baka mamaya kung ano rin pagsasabihin niya doon. Mga kapatid, ito seryoso na. Ito ang heart ng church planting. Hindi addition, kundi multiplication. Ang planted church, nagdi-disciple, nagpapadala, nagpapasimula uli ng ibang churches. Healthy things grow at healthy churches multiply. Kaya kapag ang church, puro maintenance, walang mission, walang sending, walang burden sa soul, unti-unting nawawala ang heartbeat ng Great Commission. Kaya ang puno na walang bunga kahit malaki, sayang. Ngunit ang tunay na church, nagiging movement. Hindi lang isang location, kundi maraming lugar ang naaabot. Kaya ang iglesia na ayaw magpadala, ay nagiging monumento na lamang. Monumento ng mga nagdaang pastor. Yung mga nag-pioneer. Kaya pag anniversary, pinapaalala na lang sila na ganito. Naaalala na lang kung sino yung mga pastor na na-assign niya. Mga kapatid, ngayong gabi, hindi tayo tinawag para lang punuin ang upuan. Tinawag tayo para punuin ang langit. Yan ang tawag ng Diyos sa atin. Yung aabot ka. Yung meron kang aabutin. No? Kaya ito yung nais ng ating Panginoon. At sa akin pagtatapos, the kingdom becomes a shelter for others. Ito yung sinabi. Dumarating ang mga ibon sa himpapawid at sumisilong sa mga sanga nito. Ito po yung resulta ng multiplication. Hindi lang lumaki, kundi nagiging blessing sa iba. Kaya ang church planting ay hindi tungkol sa pangalan ng preacher o fellowship. Ito ay tungkol sa mga kaluluwang magkakaroon ng kanlungan. Magkakaroon ng lugar na magiging tahanan nila. Mga kapatid, ang tawag diyan, gusto mong manatili sa comfort zone. Ako, maghihirap. Magsisimula-ula ng gawain, laki na ng invest ko rito. Mga kapatid, ulitin ko lang sinabi ni Pastor Boyer. Hindi natin church ang church natin. Hello? Pag-aari ng Diyos yan. Kaya pag gusto ng Panginoon ilipat ka, pag gusto ng Panginoon itanim ka sa iba, sumunod ka lang. Huwag mo sabihin, hindi. Kapit ka doon sa pulpito mo. Yung pulpito mo ba, ginto? Na ayaw mo nang umalis? Mga kapatid, hindi ganun. Hindi ganun ang pangitain ng ating fellowship. Kaya ang sabi nito, ito yung kailangan nating compassion. Kaya wag kayong mga kapatid masilaw. Ang pastor, not king forever. Hindi ka hari. No? Nasasabihin mo, ang mga alagad ko yan, mga simbahang na itanim ko yan. No? Hindi tayo hari. Kaya nga sabi doon sa ating tekstong binasa, ang ibon hindi sumisilong sa binhi. Sumisilong siya sa punong lumago.
Kaya may mga tao na hindi maabot dahil walang nagtatanim sa ngayon. Kaya mga kapatid, meron ng kasabihan na ganito, a planted church becomes shade for people burning in the heat of sin. Pag naiinitan sila ng kasalanan, kumakandong sila, mga kapatid, sa iglesia. Napapasok sila. Kaya pag naroon sila sa iglesia, anong kanilang pakiramdam? Nasa safety place sila. Tamang lugar para sila'y kausapin ng Diyos. Tamang lugar para tumanggap ng pagpapala. Yan ang church. Ay, huwag mong mamaliitin yung church mo. Ang church namin, wala nang kesame, wala pang aircon. Ang church namin, nasa barangay lang. Eh, bakit yung Laran? Di ba barangay pa rin ang Laran hanggang ngayon? Sino makakapagsabi, mga kapatid, tatagal ang church na yan? At gusto kong sabihin sa iyo, maraming pastor ang nanggaling diyan. Barangay lang yan. Tapos nanganak na ngayon. Yan yung sinasabi ko, mga kapatid, huwag nating maliitin yung small group, lalo na doon sa mga nagpapayuner. Pangangaralan ko, asawa ko lang, anak ko. Ay, magsisimula ka talaga yan. Magsisimula ka talaga yan. Lahat naman tayo dumaan. Narinig naman ninyo sa ating headship. Naranasan niya rin. Mabuti nga. Nakukumbisi mo pa yung asawa mo. Ang mga ngaral, ikaw lang yung pangangaralan. Nakukumbisi mo. Kaya nga sabi ni Sister Susan sa akin, sabi niya, sige, mangaral ka na. Kasi kahit ako, nangangailangan ng kalakasan. Diba, naikwento mo sa inyo, umihi si Miriam. Dalawa pa lang yun, si Miriam at saka si Chini. Pag-ihi ni Miriam, sumunod naman si Chini. Kaya hindi pwedeng umihi kung malayong nanay. Oh. Eh, nasa kalagitnaan ako ng pangangaral. Kung papasok pa siguro, nangangaral ako sa mga upuan. I-picture out mo yan. Baka sabihin, diba? Hindi pwedeng sabihin, sige, time out muna. Balik ka na lang pag hindi. Andun na yung momentum, tuloy mo yung pangangaral. Eh, huwag mong maliitin niya. Mga kapatid, at ito yung isang katotohanan, 2 o 3 pag pinag-usapan ng kanyang salita, naroon ang Panginoon. Isa sa audience mo, si Jesus. Ay maging tapat ka sa maliit. Hamunin mo yung maliit. Palakasin mo yung maliit. Pag nahamon yung maliit, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, siya ang magdadala ng kaluluwa. At idinaragdag ng Diyos ang mga kaluluwa araw-araw. Kaya ang nagdadala ng kaluluwa, ang Diyos. Huwag mong maliitin yung maliit. At huwag mo rin tignan ang sarili mo, kaya ko kaya? May magagawa kaya ako? Hindi ako katulad nila, mataas yung aral. Maraming natapos, magaling mag-English. Ayun na nga, sinabi ko sa inyo, hindi pala pagalingan ng English to. Eh siguro nag-speaking in tongues ako, yung negro, baka Christian, pastor nga to. Oh. Kasi yun yung palatandaan na Kristiyano ka eh, nagsasalita ng iba't ibang wika. Kaya ang mustard seed ay may isang misyon, multiply. At ikaw yan. At ang church ng Diyos ay may isang calling, go beyond itself. Hindi tayo tinawag para lang mag-ipon ng members, magpalaki ng building, mag-maintain ng programs, magpalaki ng income. Tinawag tayo para magtanim, magpadala at magparami. Magdala ng kaharian ng Diyos sa susunod na bayan. At baka ikaw na ang binhi na itatanim ng Diyos. The seed was never meant to stay in the barn. Lumago, dumami. Kaya mga kapatid, ito yung panghawakan natin. May malaking magagawa.
Maraming mga disciple dito ng mga professional. Pwede kayo abroad. At marami tayong pastor dito katulad ni Pastor Ana, professional. Pwede ko. Pwede ito. Eh, lalo na si Sister Ruby at si Brother Mark. Licensed teacher pala si Sister Ruby. Si Brother Mark, magaling din sa English. Pwede ito. Alam mo kung kami lang bata ni Pastor na? Bakit hindi? Kung ilalagay namin ni Pastor Nap yung kalagayan namin kay Pastor Alan, alagay ko, tinginan lang kami ni Pastor Nap. Pastor, sige, mag-mission tayo. Kinakausap ng Diyos si Pastor Alan. Sama na natin Sister Sonia. Kasi hindi matutuloy yan kung hindi sasama yan. May profession. Nakaisa pa, established yan. Matatapos na yung dalawang anak. Mga engineers. Tapos may naipundar na bahay. Ang laki ng mansyon nito. Marami rin pera. Ano pa yung gusto mo, di ba? Ano pa gusto mo? Eh, sabi ko kay Sister Sonia, tanggalin mo na yan. Kasi nakikita mga kapatid, ano ba? Tapos na yung kasalan eh. Baka may susunod. Baka may susunod. Tsaka isa pala, itong mga bulaklak na ito, pwede niyong hiramin. Ilagay na ninyo doon sa inyo. Tapos may mga plato tayong ginamit yan lahat. Pag mayroon kayong okasyon, pwede niyong hiramin yan. Kasi property ng church yan. Pwede niyong gamitin yan. No? Kaya mga kapatid, yun yung kailangan natin. Okay? Sino masaya? Amen. Hallelujah. Kung masaya si Pastor Alan. Kaya panalangin natin mag-mission ito. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Pastor Aki, hindi na sumasabay eh. Kasi nadamay siya nung una eh.